Hello guys! Ito na po ang part 2 reaction video ng The Duterte Legacy. Bago ang lahat, panoorin niyo po ang part 1 para malaman niyo ng buong istorya ang Duterte family. So let's go! Sabayan niyo akong manood. Bakit mahilig siyang magpakain ng mga dumi sa mga kriminal? Sino ang pumilit sa kanyang tumakbo bilang Pangulo? At ano ang kahinaan niya? Kilalanin natin si Rodrigo Duterte pagpasok sa politika. Pagkatapos magka-graduate at makapasa ng abogasya noong 1972, ay nagtrabaho si Duterte bilang isang propesor sa National Police Academy. Pagkatapos nito ay naging special counsel siya sa City Prosecution Office ng Davao City noong taong 1977 hanggang 1979. Naging 4th Assistant City Prosecutor noong 1979 hanggang 1981. 3rd Assistant City Prosecutor mula 1981 hanggang 1983. 2nd Assistant City Prosecutor mula 1983 hanggang 1986. Ang prosecutor o taga-usig ay responsable sa pag-iimbestiga, pagsasampa ng kaso at pagrerepresenta ng mga ebidensya sa korte laban sa mga inaakusahan ng krimen sa pamamaraang etikal, patas at walang pinapaboran. Ayon sa article ng Bulatlat, Special Counsel pa lamang si Duterte ay iniimbestigahan na niya ang mga kasong kinasasangkutan ng mga tauhan ng pulis at militar, pati na rin ang mga kasong subversion o rebellion na isinasampa laban sa mga umunoy miyembro ng New People's Army o NPA. Ayon sa kanyang dating boss na si Emmanuel Galicia, matapang daw si Rodrigo Duterte. Hindi daw siya natatakot gawin ang mga bagay na hindi magawa ng ibang prosecutor noon, lalo na't panahon pa ng martial law. Gaya na lamang nang irekomenda niya ang pag-uusig sa isang abusadong tauhan ng militar. Inilarawan niya si Duterte bilang seryoso sa kanyang trabaho, ngunit nakukuha pang magbiro, at kapag wala daw itong trabaho, ay makikita siya sa shooting range. Mahilig daw si Rodrigo sa baril. Marahil galing ito sa kanyang ama na isang kolektor. Pagdating ng taong 1986, matapos ang ikaunang People Power Revolution, ay itinalaga ng nooy Pangulong Corazon Cory Aquino bilang Chief Officer in Charge Vice Mayor ng Davao City si Rodrigo Duterte. Hindi napigilan ng pag-akyat ni Cory Aquino bilang bagong Pangulo ang madugong labanan ng mga NPA at military sa mga liblib na lugar ng Davao. Kaya naman, kasama ang ibang human rights advocate, mga abogado at organisasyon kagaya ng Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy o NAJFD na kinabibilangan niya kasama si Sister Josephine Bacaltas ng Religious of the Good Shepherd noong pang 1980s. Pinagtuunan ng pansin ni Duterte ang pagtulong sa mga evacuees mula sa mga liblib na lugar ng Davao at ang pagpapalaya ng mga sundalong binihag ng NPA. Sa pagbisita niya sa mga kabundukan sa Davao na mayroong impluensya ng NPA, ay madalas siyang hinihikayat ng mga tao na tumakbo bilang mayor. Ngunit noon daw ay sinabi ni Duterte na wala siyang ganoong plano, pero gagawin lamang niya ang nais ng mga tao. Dagdag pa dito, natutol din ang kanyang ina na pumasok siya sa politika. Sinabi nitong one politician in the family is enough. Ngunit sa huli ay susuportahan pa rin niya si Rodrigo sa kanyang pagpasok sa politika. Noong 1988 ay nagpatawag ng lokal na eleksyon si Pangulong Cory Aquino. Ang kanyang ine-endorso o sinusuportahan na tatakbo bilang mayor ng Davao City ay si Zafiro Respicio na itinalaga niyang officer in charge mayor ng Davao City noong 1986. Sa kabilang banda, kinausap ni Duterte ang kanyang ina sa ikatlong beses na buo na ang kanyang loob na tumakbo. Sinabi niya ditong wala silang gagastusin. Sa kanyang unang pagsabak sa politika ay sinuportahan siya ng kanyang tiyuhing si Alejandro Landring Almendras, isang batikang politiko, logging magnate at kaalyansa ni Ferdinand Marcos Sr. na ang pagkakaibigan ay nagsimula pa noong sila ay mga baguhang senador pa lamang. Noong panahong ito, ayon sa article ng The Duterte Marcos Connection, ay mayroon na daw matinding alitan sa pagitan ni Almendras at Respicio. Inorganisa ni Almendras ang Lakas Davao noong 1987, isang political party para sa eleksyong 1988. Kasama sa sumuporta dito ang iba pang mga pro-Marcos na sina dating Mayor Elias Lopez, dating Davao City Assemblyman Manuel Garcia at Chinese industrialist na si Ricardo Limso. Ayon naman sa Vera Files, isang patunay ng pagkatanyag ni Nanay Soling ay noong 1988 elections dahil siya ang orihinal na nililigawang tumakbo bilang mayor laban kay Respicio. Isang bagay na kanyang tinanggihan at inalok ang kanyang anak na si Rodrigo Duterte upang tumakbo sa posisyon. Ika-18 ng Enero 1988, formal na ginanap ang botohan sa pagitan ni Rodrigo Duterte na suportado ng mga pro-Marcos group, Zafiro Respicio na ine-endorso hindi lamang ng dating mayor ng Davao na si Luis Santos at negosyante sa Davao na si Jesus Ayala, kundi pati na rin ng Pangulo ng Bansa na si Cory Aquino at tatlo pang independent candidate kasama pa ang kilalang radio broadcaster na si Jun Pala Jr. Isa sa numero unong bumabatikos kay Duterte. Sa ulat sa Diario ng Manila Standard noong ika-31 ng Enero 1988, matapos ang 12 araw ng pagka-canvass ng mga boto, ay formal nang ipinroklama ng Davao City Board of Canvassers si Rodrigo Duterte ang nanalo bilang mayor. Nakakuha siya ng 36%
ng mga boto o mahigit 100,000, habang ang pinapaborang si Respicio ay nakakuha naman ng 34.59% o mahigit 73,000 boto, na sinundan naman ni June Pala na may mahigit 70,000 boto. Termino ni Duterte bilang mayor noong 1988 ay tumagal hanggang 1998 dahil 2 beses pa siyang nanalo sa pagitan nito, noong halalang 1992 at 1995. Noong 1998 hanggang 2001 ay nagsilbi naman siya bilang congressman para sa 1st District ng Davao City. Noong 2001 hanggang 2010 ay nanalo at nagsilbi siya bilang mayor, kung saan 2 beses siyang nanalo dito, una noong 2004 at pangalawa noong 2007, kung saan wala siyang katunggali sa posisyon at running mate niya bilang vice mayor ang sariling anak na si Sara Duterte. Noong una ay ayaw sana niyang pumasok ang kahit sinong anak sa politika, ngunit nangangamba siyang may makapasok na corrupt na politiko at sirain ang kanyang legasiya. Taong 2010 ay tumakbo naman siya bilang vice mayor, habang si Sara ay nanalo bilang mayor. Taong 2013 ay muli siyang naihalal bilang mayor hanggang 2016. Mga pagbabago sa ilalim ng kanyang pamamalakad. Noong unang hawakan ni Duterte ang Davao ay pinuputak na ito ng krimen na talamak mula pa noong 1970s hanggang 1980s. Upang maipatupad ang batas at kapayapaan sa lugar ay pinairal niya ang kamay na bakal. Naging berdugo ang tingin ng marami sa kanya. Binansagan pa siyang The Punisher ng Time Magazine noong 2002. Sa mga nasasakupan naman niya ay isa siyang minamahal at nirerespeto bilang tagapangalaga ng kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan. Sa mga natulungan naman niya ay isa siyang mapagbigay, mapagmahal at may gininto ang pusong si Tatay Digong. Sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nakaranas ang Davao City ng pagtaas ng ekonomiya at malaking pagkabawas ng krimen mula sa dating kinatatakutan at iniiwasang lugar. Ngayon ang Davao ay isa na sa parating na i-rate bilang isa sa pinakaligtas na lugar sa bansa. Makailang ulit din silang nabigyan ng parangal bilang most child-friendly city for highly urbanized category noong 1998, 1999, 2013, 2014, 2015 at 2017. Sinikap niya ding pagkaisahin ang iba't ibang tribo at politikal na grupo sa syudad. Nagtalaga siya ng mga deputy mayors upang magrepresenta ng administrative districts, gayon din sa mga lumad at moro sa pamahalaang lungsod, isang bagay na kalaunan ay ginaya ng iba pang mga lungsod sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sa ilalim ng ilang ordinansa ay ipinatupad niya din ang mga batas na magsisiguro ng kaligtasan at kapayapaan para sa Davao, gaya ng pagbabawal ng pagbebenta, pagsuserve at pag-inom ng anumang inuming nakalalasing mula 1 AM hanggang 8 AM. Nagtalaga siya ng speed limit sa lahat ng uri ng sasakyan na dadaan sa loob ng teritoryo ng Davao City at ipinagbabawal ang pagpapaputo. Inutusan niya din ang lahat ng shopping malls at mga commercial center na maglagay ng CCTV sa lahat ng entrance at exit upang magkaroon ng karagdagang seguridad para sa lahat. Para naman sa kapakanan ng lahat ay itinatag niya ang Central 911 upang magkaroon ng centralized control para sa pag-aksyon sa mga emergency. Nag-provide siya ng 10 na ambulansya para sa mga medical emergencies, 42 mobile patrol vehicles at mga motor para sa Davao City Police Office. Ipinagmamalaki ito ni Duterte, aniya, "This is for free to the people of Davao City. This is where taxpayers' money goes. You cannot find anything like this anywhere in the country." 24/7 ang operasyon ng Central 911. Kapag tumawag ka, ay ilolocate kung saan ang lugar ng emergency at doon magpapadala ng dispatch. Kaya din nilang subaybayan ang tugon ng ipinadalang unit. Ayon sa chief ng Central 911 na si Colonel Mario Verner Mosanto, 7 minutes ang average na pag-respondes ng mga police sa cases at 12 to 13 minutes naman sa medical cases depende sa layo. Konektado ang Central 911 sa iba't ibang telecommunications company gaya ng PLDT, Bayantel, Globe, Smart at Sun Cellular upang madali silang makontakt ng mga mamamayan. Ngunit, giit ni Duterte, hindi bibigyan ng assistance ang mga nakita lang kung saan natutulog dahil sa kalasingan. Aniya, "I have always been very clear that the 911 services would be for people who are in real emergencies and not for people who drink too much and find themselves aimlessly loitering in the streets. The 911 is not for drunkards." Nakakakuha din ang Central 911 ng mga prank callers. Sinolusyonan ito ni Duterte sa pamamagitan ng pagbabanggit ng kanilang mga phone numbers sa kanyang weekly TV show na gikan sa masa para sa masa. Dahil dito ay labis na bumaba ang dami ng mga prank callers. At dahil karamihan ng mga prank calls ay galing sa cellphone, gumawa sila ng arrangement sa mga telecommunications companies na hindi na magiging libre ang pagtawag. Para sa mga tunay na emergency naman, kapag nawala ng prepaid load ang caller, ay makakapag-initiate ng callback ang Central 911 upang maasikaso ang legit na caller. Mula nitong 2007 ay wala ng prank caller sa kanilang data. Maging sa mga lugar na hindi sakop ng kanyang pamamalakad ay hindi nagdadamot ng tulong si Duterte. Gaya na lamang noong 2013 kung saan
kasalukuyan siyang nagsisilbi bilang mayor, ay nagpadala siya ng rescue at medical teams sa Tacloban na labis na nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Nagbigay ng financial assistance sa Bohol at Cebu para sa mga biktima ng lindol. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pamamaraan niya ng pagpapatupad ng batas. Gaya na lang noong Hulyo 2012 ay kumalat ang balita na pinakain niya sa isang lalaki ang papel na ginagamit umano nito para sa panluloko. Dinakip ng mga pulis si Manolito Gavas matapos nilang mabalitaan na naniningil ito ng 250 na renta sa mahigit 50 na pamilya ng mga illegal settlers gamit ang lupang hindi niya naman pagmamayari sa Victoria Village sa Barangay Matina, Aplaya, Davao City. Idinitain siya sa Tolomo Police Station kung saan dumating maya-maya ang Noy Vice Mayor na si Rodrigo Duterte. Ilang saglit lamang ay makikitang ngumunguya na si Gavas habang pinauubo sa kanya ito ni Duterte. Ang ipinanguya kay Gavas ay ang mga pekeng dokumento na ginagamit umano nito sa kanyang panluloko. Nang makapanayam si Gavas ay sinabi niyang Supreme Court daw ang may desisyon na bilang isang veterano noong World War II, may karapatan umano siyang okupahan ang anumang bakanteng lote na kanyang nanaisin. Ngunit, ang bakanteng loteng pinauupahan niya ay isang pribadong pag-aari ng isang Victoria Reformina na desidido ng maghain ng reklamo laban kay Gavas. Nang makapanayam naman ang anak ni Rodrigo na si Nooy Mayor Sara Duterte, siya na daw mismo ang magiging complainant dahil ginagamit din daw ni Gavas ang kanyang pangalan sa panluloko nito. Napabuntong hininga na lamang ang chairperson ng Commission on Human Rights na si Eta Rosales nang makita ang video na pinangunguya ni Rodrigo Duterte ang salarin. Sinabi niyang hindi dapat inaabuso ang kapangyarihan. Aniya, walang karapatan ang sinumang opisyal na bastusin, insultuhin at saka i-violate yung dignidad ng isang tao. Maaari daw maharap sa human rights violation si Duterte kung totoong papel nga ito. Hindi naman naghain ng reklamo si Gavas kaya't hindi din makapagsimula ang investigasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa insidente. Nang tanungin naman ng mga media personnels, sinabi ni Duterte na mint-flavored chewing gum daw ang ipinangunguya niya kay Gavas dahil mabaho ang hininga nito. Ang isa pang kumalat na balita ay noong 2015 kung saan upos naman ng sigarilyo ang ipinakain niya sa isang lokal na turistang hindi sumunod sa ordinansa ng anti-smoking sa Davao. Ayon sa Facebook post ni former North Cotabato Governor Manny Piñol, isa sa mga humihikayat kay Duterte na tumakbo bilang Pangulo noong 2016. Nangyari daw ang insidente noong ginaganap ang Kadayawan Festival kung saan naninigarilyo ang isang lalaking turista sa loob ng restaurant na pagmamayari ng kaibigan ni Duterte. Kinuwento daw ng may-ari ng restaurant na sinabihan na daw nila ang turista na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa loob ng restaurant at strikto si Duterte sa pagpapatupad nito. Naging arugante daw ang turista at ipinilit ang kanyang gusto. Sinabi pa daw nitong on whose orders? Bakit? Pera ba ni Duterte ang binili ko ng sigarilyo? Dito na daw nagsabi ang may-ari sa mga pulis na ipagbigay alam kay Mayor Duterte ang insidente. Maya-maya lamang ay dumating sa restaurant si Duterte. Namutla daw ang turista at agad na inapakan ang kanyang sigarilyo. Ayon sa mga saksi, kalmadong umupo sa tabi ng turista si Duterte. Naglabas ng snub-nosed .38 caliber revolver. Itinutok ito sa ibaba ng turista. Sinabihan daw ito ni Duterte na papipiliin siya kung papuputukan, ikukulong o kakainin niya ang upos ng sigarilyo. Agad daw pinulot ng turista ang sigarilyo at kinain pagkatapos ay humingi ng tawad. Bago daw umalis ng restaurant ay sinabihan ni Duterte ang turista na never ever change the law. Sa sobrang pagseseryoso ni Duterte upang ipatupad ang batas ay siya mismo ang nagpapatrolya sa kanilang lugar. Minsan ay nagpapanggap siya bilang isang taxi driver upang personal na masilip ang sitwasyon sa paligid. Kasama niya ang kanyang security team na nasunod sa kanya sakay ng 2 pick-up truck. Personal siyang nag-iikot lalo na kapag mayroong nagsusumbong sa kanya na nagkakaroon ng nakawan o hold-upan sa lugar. Ayon sa kanyang mga staff sa City Hall ng Davao, workaholic daw si Duterte. Sinisigurado daw niyang makakausap niya ang lahat ng humihingi ng tulong sa kanya at bumibisita. Madalas daw ay inaabot pa ito ng alas 4 ng madaling araw sa opisina. Pero pinauuwi agad ang mga staff na may maliliit na anak. Ang tanging pagkakataon naman na tumakbo at nanalo bilang congressman si Duterte ay noong 1998 at ito ang posisyong pinaka hindi niya nagustuhan. Ang mga kongresista ay inaatasang gumawa ng mga panukalang batas at resolusyon na maisasabata sa loob lamang ng bawat sulok ng batasang pambansa sa Quezon City. Malaki ang kinaibahan nito sa nakasanayan ni Duterte sa pagiging hands-on, gaya ng sa mga nakaraan niyang termino bilang mayor. Inilaraw niya ang pagiging isang congressman bilang boring. Kung dati hindi niya nagagawang manood ng sine at makipagtsikahan, nang maging congressman siya ay nagkaroon siya ng oras para dito. Sinabi niya sa interview sa kanya ng Philippine Daily Inquirer, I've been in the Congress and after the flag ceremony, punta na ako sa kantin, then out. I had not been to the movies for 30 years. I went to see Notting Hill, Gladiator. When I became a congressman, I'd go to the mall. Naglalakad-lakad ako, tapos magdadaldal. Wala namang kakwenta-kwenta. Kayo na dyan, uwi na ako. Ang kawalang interest niya sa Kongreso ay sa kanyang performance. Madalas siyang hindi dumadalo sa mga floor deliberations na ginagawa tuwing may bill readings o di kaya ay mayroong mga committee conference. Karaniwan na sa isang kongresista ang makapagpasa ng nasa
100 na panukalang batas o kaya resolusyon habang siya ay nagpasa ng 64 lamang na binubuo ng 45 House Bills, 18 House Resolution at isang Joint Resolution. Main author siya para sa 11 na House Bills kung saan isa lamang ang naisabatas. Ito ay ang Republic Act 8969 na idineklara ang bawat ikatlong Biyernes ng Agosto bilang special holiday sa Davao City. Ilan sa mga inakdaan niyang panukalang batas ngunit hindi naisabatas ay ang mga amendments sa Revised Penal Code. Ang iba naman ay reorganization at reform na saklay ang mga pulisya at judiciary reorganization. Sa unang bahagi ng 1999 ay inakusahan ang anak niyang si Paulo Duterte ng pananakit sa isang security guard sa hotel. Nang mapag-alaman niya ito ay nag-alok siyang magbitiw at iyon na nga ang kanyang ginawa. Nagpasa siya ng resignation letter kay nooy Speaker Manny Villar. Ngunit hindi niya ito tinanggap dahil sa ang Kongreso ay isang collegial body at pantay lamang sila. Kaya lumapit si Duterte sa nooy Pangulong Erap Estrada na hindi rin tinanggap ang kanyang resignation. Kaya naman tinapos na lamang niya ang kanyang termino hanggang 2001. Mga nakarelasyon. Elizabeth Zimmerman. Taong 1973 ay pinakasalan ni Rodrigo Duterte si Elizabeth Zimmerman, isang flight attendant ng Philippine Airlines. Si Elizabeth ay mayroong dugong German-American. Sinabi din ni Rodrigo Duterte na ayon sa oral history o salin kwento, mayroong lahing Jew ito mula sa ninuno ng kanyang ama na tumakas papuntang Pilipinas noong panahon ng Nazi Germany. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng tatlong anak, si Paulo o Pulong ang panganay, si Sara o Inday Sara kung minsan siya ay tawagin ang sumunod, at ang ikatlo ay si Sebastian o Baste. Si Paulo at Sara ay parehong kumuha ng law at pumasok sa politika habang si Baste naman ay hindi naging interesado sa politika at nag-focus sa negosyo at pagsuserve. Ngunit kalaunan ay tumakbo at nanalo bilang mayor ng Davao City noong 2019. Sinabi ni Elizabeth na si Sara daw ang paborito ni Duterte at palaging kinakampihan ito kaysa sa dalawang kapatid na lalaki. Ang kanilang pagsasama ay hindi pinalad na tumagal hanggang dulo. Noong 1998 ay nag-file ng petisyon si Elizabeth sa Pasig City RTC upang mapawalang bisa ang kanyang kasal kay Duterte na siyang aminado sa kanyang pagtataksil o pangangaliwa habang sila ay kasal pa. Hindi kailanman humarap sa korte si Duterte ngunit hindi niya tinutulan ang petisyon na isinampa ni Elizabeth. Taong 2000 ay tuluyan nang natapos ang kanilang pagiging mag-asawa nang inaprubahan ng korte ang kanilang annulment. Ngunit sa kabila ng paghihiwalay ay naging mabuting magkaibigan ang dalawa. Pinili pa rin niyang gamitin ang apelidong Duterte dahil aniya ay hindi idineklara ng simbahang Katoliko na wala ng bisa ang kanilang kasal. Agosto 2015 ay na-diagnose si Elizabeth ng stage 3 breast cancer. Pero sa kagandahang palad, pagdating ng October 2016 ay idineklara siyang cancer-free. Patunay ng mabuti nilang relasyon bilang magkaibigan ay nang laktawan niya ng ilang session ang kanyang chemotherapy upang manguna sa kampanya ni Duterte sa Visayas at Mindanao na kilala bilang biyaheng Duterte. Mabuting salita din ang kanyang binibitawan para sa dating asawa. Thoughtful daw ito at sinasabi niya ring walang katotohanan ang mga pasaring na hindi niya nirerespeto ang mga kababaihan. Alam niya daw na minahal siya ni Duterte noong magkasama pa sila. Ngunit sadyang mayroon silang mga pagkakaiba na hindi na mareresolba bilang mag-asawa. Shelito Hanilet Salvador Avancina. Si Hanilet, ayon kay Duterte, ay ang unang seryosong nakarelasyon niya matapos tilagmaanal ni Elizabeth. Una silang nagkakilala ni Duterte pagkatapos niyang magpartisipa sa Mutya ng Davao noong 1988 kung saan nanalo siya bilang first runner-up. Nagtrabaho ng 4 na taon bilang nurse sa US si Hanilet bago umuwi ng Davao taong 2004. Pagkatapos ipanganak ang nag-iisa nilang anak na babaeng si Veronica Kitty Duterte. Sa Davao ay isang negosyante si Hanilet. Mayroon siyang meat shop, canteen catering service at 11 na Mr. Donut franchise. Naging present din siya sa kampanya ni Duterte sa Luzon at dahil hindi maaaring gampanan ni Sara Duterte ang pagiging first lady para sa kanyang ama dahil naluklok siya bilang mayor ng Davao, ay nagampanan naman ito ni Hanilet. Pagkapangulo, malaking bahagi ng pagiging pangulo ni Duterte ay nanggaling sa mga taga-suporta niyang walang sawang humikayat sa kanya na tumakbo sa kabila ng patuloy niyang pagtanggi sa mga ito. Sa isang documentary ng TV5 na pinamagatang Pangulong Promdi ay sinabing noong 2016 ay makailang ulit nang tumanggi si Duterte na tumakbo bilang Pangulo sa kabila ng kaliwat ka ng panghihimok ng kanyang mga nasasakupan. Ang salitang Promdi ay isang Filipino slang na ang ibig sabihin ay probinsyano. Mula ito sa Pinoy accent na pagbigkas ng from the province o from the province. Pebrero 2014, sinimula ni Barangay Captain Marma Sanguid ang Duterte for 2016 President Movement na naglalayong makalikom ng 9 milyong pirma upang kumbinsihin ang kanilang Mayor Rodrigo Duterte noon upang tumakbo.
Naniniwala siyang si Duterte lamang ang may kakayanang pag-isahin ng mga Pilipino dahil sinusunod ito ng mga tao. Marso 2014, sa kanyang TV program sa Davao na Gigan sa Masa para sa Masa, ay sinabi niyang walang makapagpapatakbo sa kanya. Dahil dito ay nagrally ang mga taga-suporta ni Duterte sa Davao. Hindi lamang nila nakamit ang 9 milyong pirma kundi nalampasan pa nila ito at umabot ng 11 milyon para sa panawagang tumakbo siya sa pagkapangulo sa darating na eleksyong 2016. Ngunit naging matigas pa rin si Duterte sa kanyang desisyon. Dismayado man ay nagsimula na ding manahimik ang kanyang mga supporters sa kanilang panawagan. Setyembre 2014, inalok siya ng nooy presidential candidate na si Senadora Miriam Defensor Santiago na maging running mate o vice-presidente niya. Ngunit maging ito ay tinanggihan ni Duterte. Aniya, I'm really flattered and honored by the declaration of Senator Santiago. But unfortunately, I said I am not good for national office and besides, I intend to retire after this term. Taong 2015 ay tila biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang ilunsad niya ang listening tour kung saan nilibot niya ang mga di umano'y vote-rich areas sa bansa upang talakayin ang benepisyo ng federalismo. Isa daw itong estratehiya upang makuha ang atensyon at kuryosidad ng mga tao na kahit hindi pa maintindihan ang kanyang paksa ay mapapansin nila ang isang tao mula sa malayong Mindanao na hindi naman tatakbo ngunit umiikot at nagsasalita. Noong simula ay mriing itinanggi ng kampo ni Duterte na namumulso lamang sila. Ngunit inamin nilang dito nila napansin na malakas ang hatak ni Duterte sa tao. Ayon kay Bongo, ang dating executive assistant ni Duterte na binansagan na masabilang pambansang photobomber, ay mas interesado pa ang mga tao kay Duterte kaysa sa kanyang paksa na federalismo. Iba daw ang karisma nito sa mga tao at sa kanilang listening tour din daw naramdaman ni Duterte ang pagmamahal sa kanya ng mga tao. Sa kanyang listening tour ay namigay din ang kanyang kampo ng mga tila campaign materials gaya ng mga t-shirt, baller bracelet, magazines at sticker. At tuwing magsasalita siya ay tila isang kampanya ang ginaganap dahil sa lakas ng sigawan ng mga taong nakikinig. Ngunit tila bingi siya sa mga sigaw ng tao. Noong Pebrero 2015 ay sinabi niyang wala siya ng brilliance ni Marcos Sr. o kaya naman ay ng talino ni Santiago. Mapapahiya lamang daw siya dahil maliit lamang siya at galing pa sa malayong lugar ng Mindanao. Aniya, may medical issues na rin ako. Matanda na ako. Had God wanted me to be president, He would have opened the door for me when I was younger. Lagi niyang idinadaan sa biro ang mga tanong patungkol sa pagtakbo para sa pagkapangulo na siyang pinamumulan ng halakhakan mula sa kanyang mga taga-subaybay. Pero hindi niya inuurungan ng mga tanong sa kanya kung ano ang kanyang gagawin kapag siya ay naging pangulo na. Setyembre 2015, na-interview siya sa TV show na Happy Hour kung saan muli niyang pinagdiinan na kailanman ay hindi niya sinabing tatakbo siya dahil sa 3 dahilan. Una, matanda na siya. Ikalawa, ay ayaw ng kanyang pamilya at lagay ng kanyang kalusugan dahil may spinal issues na siya at sakit na Buerger's disease na nakuha niya sa paninigarilyo. Ito ang dahilan kung bakit ipinatupad niya ang anti-smoking ordinance sa Davao. At ikatlo ay wala siyang sapat na pondo para sa pangangampanya na una na niyang sinabing ayaw niyang manghiram o humingi ng tulong dahil ayaw niya ng utang na loob. Gumanti naman ang kanyang mga tagahanga na umabot hanggang Manila. Nagkita-kita ang mga ito sa Quirino Grandstand at tila bilang huling paghimok sa kanya ay muling nagrally ang mga ito at naglunsad muli ng signature campaign at nagdonate ng piso para sa pondo na kanyang kampanya. Sila na rin ang nagpagawa ng sarili nilang mga t-shirt at endorsement campaign paraphernalia. Pinatrending din nila sa social media ang hashtag Duterte 2016 at hashtag Do30. Naantig naman si Duterte sa ipinakitang suporta sa kanya at nagpasalamat ngunit humingi ng panahon para pag-isipan ito. Agad na tumaas ang kanyang rating at halos nahigitan pa ang iba pang mga presidential candidates gaya nila Grace Poe, Jejomar Binay at Mar Rojas. Oktubre 2015, linggo ng pagpasa ng COC o Certificate of Candidacy. Lumabas sa balita ang magdamagang pagpapalipas ng mga supporters ni Duterte sa labas ng COMELEC upang ipakita ang kanilang suporta. Ngunit ang mga ibang kandidato ay nagsipag-file na ng kanilang COC habang ni Anino ni Duterte ay hindi nagpakita. Ika-14 ng Oktubre 2015, muling binuhay ng anak ni Duterte na si Sara ang panawagan ng mga tao sa pamamagitan ng pagpopost ng larawan ng kanyang pagpapakalbo sa Instagram kasama ang caption na hashtag Duterte 2016 at hashtag kalbo para sa pagbabago. Maraming sumunod sa kanyang yapak at nagsipagpakalbo din bilang pagpapahayag ng kanilang pakikiisa. Kinabukasan, dumating si Bongo upang magsumite ng COC ni Duterte. Ngunit ikinadismaya ng mga supporters ni Duterte ang nakasulat sa statement shirt nito na no is no. Ang kanyang isinumite ay COC ni Duterte para sa pagka-mayor ng Davao.
daw. Ipinarating niya sa mga tao ang mensahe ni Duterte na, "Thank you, but I have decided to run for mayor of Davao City again." Nauso ang hashtag DuterteZoned at nagtrending ang hinaing ng mga taga-suporta niya. Hanggang sa huling araw ng filing ng candidacy ni Duterte ay nanatili nang magdamag ang kanyang mga taga-suporta sa labas ng COMELEC. Ngunit hindi talaga pumunta si Duterte. Noong mga oras na iyon ay maging si Bongo daw ay sinubukang kumbinsihin pa siya sa huling sandali, ngunit tumanggi pa rin ito. Dito na naisipan ng mga malalapit sa kanya at mga kaalyado ni Mayor Duterte na gamitin ang kanilang huling alas. Gamit ang panuntunan ng COMELEC na maaaring palitan ng isang partido ang kanilang kapartido kung sakaling ito ay pumanaw, madiskwalipika o di kaya naman ay mag-withdraw hanggang ika-10 ng Disyembre. Nagpasa ng COC para sa pagkapangulo ang dating barangay captain Martin Dino sa ilalim ng PDP Laban kung saan miyembro siya mula 1982. Di umano ay ginamit lamang siya bilang placeholder para kay Duterte. Ang ilan naman ay kinwestiyon at pinuna ang kanyang pagiging kandidato. Nabansagan pa siyang nuisance candidate. Ika-18 ng Oktubre, isang mahalagang pangyayari ang naganap. Namataan ng media sa isang mall si Duterte. At nang kapanayamin nila ito ay sinabing 3 out of 10 ang scale na tatakbo pa rin siya bilang Pangulo. Kwento ni Bongo, pinagkaguluhan daw noon si Duterte ng mga tao at umabot ng 2 oras na siya ay nakatayo doon para sa mga pagpapapicture ng mga tao habang ang iba naman ay galit. Sumisigaw na hindi sila boboto dahil wala ng pag-asa ang ating bansa gawa ng hindi naman siya tatakbo. Dito na daw nakaramdam ng kurot sa kanyang puso si Duterte. Ika-29 ng Oktubre, umatras si Martin Dino at ang ipinalit ay si Duterte na hindi pa din nagbibigay ng pinal na salita sa kanyang pagtakbo hanggang dumating ang ika-23 ng Nobyembre 2015 kung saan kinumpirma niyang siya ay tatakbo na. Ika-9 ng Mayo 2016 ginanap ang eleksyon at nang matapos na ang bilang ay nanalo si Rodrigo Duterte. Mahigit 16 na milyong Pilipino ang bumoto sa kanya at mahigit 6.6 million ang agwat nila ng pinakamalaki niyang kalaban na si Mar Rojas. Bago maging Pangulo ay hati na ang opinyon ng mga tao sa kanya. Sa panayam sa kanya ni Jessica Soho noong Mayo 2016 ay natanong siya ukol sa kanyang pananalita na hindi pinapaboran ng ibang mga tao. Isa na ang partikular na komentong, "Pag naging presidente si Duterte, puro bastos na magsalita ang Pilipinas." Sinagot naman niya itong, "Di maganda, ano bang problema mo? Di yung 15 million pareho magsalita sa akin. Ikaw, magsabay-sabay kayo, wag ninyo buksan yung bunganga nyo." Pero sa mga nakakakilala naman ng personal kay Rodrigo Duterte ay iba ang kanilang sinasabi. Nasa 3 dekada na niyang kaibigan si Rene Lumawag o Tatay Rene, isang dating broadcaster at kasalukuyang photojournalist. Aniya, itong si Rodrigo Roa Duterte, mula sa umpisa unique, iba talaga, tao talaga. Kung anong tama, tama. Kung anong mali, mali para sa kanya. Ganun lang kasimple. Vice Mayor pa lang ito, may kinikwelyuhan na siyang tao dahil sa ito'y lasing. Nagpaputok o kaya naman ay nagmaneho ng lasing. Natatawa niyang ikinuwento na minsan ay nagpapatulong ito sa kanyang kuhain ang pangalan at address ng babaeng kanyang natitipuhan. Sa isang hiwalay na panayam ay tinanong siya ni Jessica Soho kung ang weakness niya ba ay babae. Seryoso siyang sinagot ni Digong na parang ganun. Huwag ka naman maingay. Ngunit ayon sa kaibigan niyang si Tatay Rene, bata ang kahinaan nito. Kung may kasalanan ka daw kay Rodrigo at may anak ka, dalhin mo lang iyong baby, lalambot na ang puso nito. Isang mensahe ang kanyang sinabi para sa kaibigan. Aniya, "Mayor, salamat at nandyan na kayo. Alam ko, this country is going to be great again because you're there." Sa likod daw ng ipinakikitang pagkamatigas ni Duterte ay malambot at mapagmahal ito, lalo na sa mga batang may sakit. Madalas niyang lumilibot sa mga ospital at namimigay ng regalo sa Christmas party ng mga batang mayroong cancer. Makikita sa isang video, habang kumakanta ang mga bata sa isang Christmas party, ay palihim itong tumalikod upang pahiran ang kanyang luha. Ayon sa City Administrator ng Davao na si Dr. May Dolendo, ang totoong mayor daw ay talagang mabait, compassionate daw ito at malambot ang puso sa mga bata, elderly at may sakit. Ika-30 ng Hunyo 2016, ginanap ang inaugurasyon ni Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Sa edad na 71 ay siya ang pinakamatandang naihalal bilang Pangulo ng bansa. Sa isang interview ay sinabi ni Duterte na hindi siya mangangako ng mga imposible. Aniya, "I have 6 years, very short, unlike the other candidates. I will not promise you skylines. You cannot build it in 6 years. We do not have the money. I will just improve immediately itong mobility nitong tao sa Luzon. I will go after and crime harshly. So I will make the city of the Philippines comfortable for everybody."